ang katawan ng isang babaeng wala ng buhay sa ilalim ng imburnal. Nakatali ang mga kamay niya sa likod, nilalangaw at nakadilat pa ang mga mata. Wala na rin siyang suot na saplot. Ang pagkamatay ng dalagang iyon ay isang misteryo na nagdulot ng kilabot sa probinsya ng Hwasong sa South Korea. Naging busy si Dylan sa pagresolba ng misteryong pagkamatay ng dalaga. Manually niyang sinusulat sa typewriter ang mga testimonya ng mga hinihinalang sospek at isa-isa pinipicturan para ilagay sa notebook. Bago pa man niya malutas ang kaso, panibagong dalaga na naman ang natagpuang patay malapit sa kung saan natagpuan ang unang biktima. Pero may naiwang footprints ang sospek, kaya lumakas ang loob ni Dylan na madali niyang mahanap ang killer ng pangalawang biktima. Kaso lamang, bago pa man niya mapicturan at ma-preserve ang footprint, bigla na lamang may dumaan na tractor doon na naging dahilan para masira ang footprint na iniingat-ingatan niya. Masyadong magulo sa crime scene. Halos walang ibang pulis ang nag-aasikaso at napakarami pa mga chismosa at mga bata ang nagkalat sa paligid ng patay na katawan. Kaya sa totoo lang, nahirapan talaga si Dylan. Lumipas ang ilang mga buwan, wala pa ring hustisya sa pagkamatay ng dalawang dalaga. Halos nakalimutan na rin ng mga tao ang nangyari noon dahil lumalamig na ang kaso at wala ring ebidensya ang lumulutang. Isang araw, nalaman ni Dylan sa girlfriend niya na bago namatay ang pangalawang biktima, isang lalaki may kapansanan sa utak ang naging stalker neto at ito ay may pangalang Brian. Hindi na nagdalawang isip pa si Dylan, agad niyang inaresto si Brian at kinwestiyon sa police station. Kaso lamang, hindi niya kinausap na maayos si Brian. Dinaan niya sa pambubugbog kahit pa alam niya may kapansanan sa utak ang binata. Samantala, naging alisto ang mga dalaga sa paligid nila tuwing dadaan sa bukirin kung saan lagi nagaganap ang krimen. Isang beses noon, habang naglalakad ang isang dalaga sa tahimik na bukirin, isang lalaking detective ang sumusunod sa kanya. Balak sanang magtanong ng direksyon ng detective. Kaso lamang, sa sobrang takot niya ay hindi niya magawang sumagot. Mas lalong bumilis ang lakad niya papalayo. Tuloy nalaglag siya sa damuhan. Tinulungan siya ng detective. Pero